Ito po nakikita ninyo ito yung tinatawag nating garlic chives. So ito pinutol ko talaga siya tapos inilipat ko po dito. So ngayon meron na siyang tatlong malalaking dahon at ayan o may bago na rin siyang leaves. Ayan, ito yung pangalawa. Then ito yung pangatlo. So yan. So ito yung ating garlic chives, nagsusuwi siya. Kaya ang ginagawa ko dyan, pinaghihiwa-hiwalay ko siya bago ko inililipat as individual plant. So pinaparami din natin siya. Ito ay nakatanim sa isang malaking ano po ito, tawag dito, storage box na nagkalat lang o basura na pero ginawa nating taniman. So yan. So ito makikita nyo po dyan kasama ng ating chives o ng garlic chives yung ating rosemary. So sa rosemary po, ito ay experiment lang din natin. Hindi ko pa alam kung magiging successful po ito. So meron na siyang at least 5 days ko na yata naibalot ito. So ito po ang ginawa ko dito, peat moss po ito. Sphagnum moss na basa syempre, nilagay natin sa stem niya, then binalot natin ng plastic. Ating rosemary, so naputol yung video kanina kasi may dumating at may tumawag din. So ito po, experiment lang natin ito kung magiging successful pa siya. So ito, yung pong pinaka-stem nito, ito yung kung nakikita nyo dyan, ito yung stem na yan. Inalis ko yung dahon tapos medyo kinayas ko para lang lumitaw yung maalis to itong pinaka balot niya o yung cadmium na tinatawag. Tapos binalutan ko siya ng sphagnum moss. So ayan po, tulad nito. Then binalot ko siya ng plastic para wag maalis yung sphagnum moss saka yung ma-maintain yung moisture niya. So in 2 weeks time titignan po natin kung successful siya. So tingin ko naman po ito ay magiging successful kasi hindi naman namamatay yung binalutan natin o yung minarkot. Ayan. So ito po yung ating rosemary ngayon. So first attempt natin ito na magmarkot nito. And hopefully sana maging successful po. So yung plastic na ginamit ko dito, ito ay yung plastic na, pwede ordinary plastic na meron kayo, plastic ng yellow o as long as transparent siya na ganyan para makita nyo kung nag-uugat. Pero ito ay nabili ko lang din online. Ito yung tinatawag nila na grafting tape na medyo malapad. So ginamit ko na din kasi sayang na expired lang yun. Masisira lang din. Hindi ko naman nagagamit. Kaya ginamit ko na dito. So, pag ito naging successful, syempre magbi-video ulit tayo. So, yan. So, again, ito ay nakatanim sa isang recycled na plastic na ganito kalaki. Basag na po kasi ito nakuha lang din namin. Yan. So, syempre, nilagyan lang natin siya ng butas sa ilalim. At syempre, yung ginamit nating lupa, marami itong goat manure. Meron din siyang bulok na ipa. At the same time, meron siyang carbonized rice hull. So, yun ang composition po nito. More on organic matter po ang nakalagay. So, bihira lang, at least nasa 20% lang yung soil na ginamit ko po dito.
So yan, ito po yung ating experiment sa ating rosemary. Yan. Tatandaan nyo lang po, pagka kayo mag-aalaga ng rosemary, hindi totoo yung sinasabi na kailangan hindi niya gusto yung araw. So, kailangan po rin ng rosemary o kahit ng aling herbs yung sunlight para magkaroon ng photosynthesis at pagka nagkaroon ng photosynthesis, magkakaroon ng ito yung tinatawag nating magiging pagkain niya. So, para lumago siya, kailangan niya ng sikat ng araw. Kailangan niya din ng tamang tubig. So, hindi po pwede ang rosemary na mababad sa tubig. Nabubulukan po ito ng ugat. So, ito po yung naka-container ko. Ngayon, meron na akong na-transplant dito siguro 1 month ago na naka-direct sun naman po. So, direkta sa init ng araw. So, ito po, papakita ko din. So, ito po yung ating rosemary na nakatanim, naka-direct sunlight po ito. Wala siyang shade, walang lilim, direct sunlight po. Tutok sa init yan. So, as you can see, malago po siya. Ito po. Na-cuttings ko na kasi ito. Nakakuha na ako ng 3 cuttings dyan. Ganito kataas yan. Siguro nakakuha na ako ng 4 inches cuttings dyan. So, as you can see, malago siya. Kaya lang ito naka-ano po ito ha. Naka-flat po ito. Tapos, ang dilig ko po dito, umaga tsaka sa hapon. Kasi ito yung natutuyuan po talaga yan. So, meron pang isa. Dito rin. Pakita ko din po. So, ito po. Yung rosemary na yan ay ganun din. Makasabay ko siyang itinanim nun. Nakadaming cuttings na rin ako dyan. 2 times a day ko pong dinidiligan yung ating rosemary. Yan. So ito naman po, nakatanim naman to sa sako. Kasama ng ito po sitaw, ito patani. Then yung ating rosemary, ito. So ito po yung cuttings na galing sa doon sa una kong pinakita sa inyo kanina. Pinutol ko lang po siya, then itinusok ko na siya. So, buhay naman na po siya. Ito ay pang 3rd week na. So, ayan.